Mapagbiyaya at makadiyos po ng maga sa bawat isa. Ngayon pang mga kapatid ay araw ng linggo, bali 7:25 na po ng umaga. Dito na po tayo sa mga awit 71:3. Ikaw nawa ang muog ko, aking ligtas na kanlungan, matatag na kublihan, ko at matibay na sanggalang. Purihin nawa ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga pagpapala. At sa lahat-lahat, Panginoon. Salamat sa pangalan ni Jesus namin pahinta kapag ligtas. Lahat pa'y magsabi ng Amen and Amen. So dito mga kapatid, ikaw nawa ang muog ko. So dito sa ang sinabi nating muog, ligtas na kanlungan, matatag na kublihan. No? So pag anuhin natin, ito siya ay matibay na kutang tanggulan. No? So ibig sabihin na yung ating kung saan tayo may problem, may challenge sa buhay, may pagsubok, doon tayo pupunta. So mayroong history sa ating bayan sa bansang Pilipinas. Dito yung sa Bicol na may naano na simbahan. So doon pala ayon sa story, no. So yung pumutok daw bulkang mayon, nag-ano ang batingaw, no? Batingaw ng simbahan, no? So pumasok ang mga tao doon. So kasi refuge, no? So ibig sabihin na kublihan. So ngayon, ang sabi naman, hindi ko nabasa sa history na marami daw doon natabunan na mga tao doon sa simbahan na yun. So ngayon, Kagsawa, no? Kagsawa Ruins. So kaya pumupunta tayo doon sa Kagsawa para i-enjoy yung ating pag-trip pag tayo ay nagpapasyal sa Bicol. So yun mga kaibigan. So ngayon, ang ating pinakamatibay na muog, kublihan at saka yung tinatawag natin na kutang tanggulan ay ang ating Panginoon. Pag tayo ay may sakit, siya ang Jehovah Rapha. No? So ibig sabihin siya ay walang imposible sa kanya, walang sakit na hindi niya kayang pagalingin. Siya naman ang ating provider pag wala tayong pera, no? So nakalagay sa Philippians 4:19, and my God shall supply all my needs according to His riches in glory in Christ Jesus. No? Na si Lord ang siyang mag-provide ng ating pangangailangan. Kaya tiwala lang. No? So, balit, mayroong principle dito. No? Pag ikaw daw ay giver, lalo kang bibigyan. The more you give, the more you receive. No? It is more blessed to give than to receive. So, ibig sabihin, ang pagtulong po kasi sa ating kapwa, hindi lang sa magitan ng pera o kung ano paman. Mayroong isang babae na napakatindi yung problem niya. Lumapit siya doon sa isang lalaki, gishare niya, no? Yung kanyang problem at pagkatapos sinabi niya, salamat, lumuwag na yung aking napakabigat na pusot. Yung aking damdamin na napakabigat. So, ibig sabihin, mga kaibigan, yung ating blessing sa ating kapwa ay hindi lang sa pera. Kung mayroon din na siyempre pera ang kailangan. Halimbawa ng hiram, kailangan niya yung halimbawa 20,000 kailangan niya. No? So madali lang naman po yan. So siyempre mag-contribute ka. No? So kung magkano mag-contribute mo, kasi halimbawa sa problema niya yung 20,000, pag 20 na tao, tag 1,000 lang yun. Pag halimbawa 40 na tao, tag 500 lang po yun. No? So ibig sabihin na kung ano ma-contribute natin, kahit kunting bagay, no? Kahit kunting bagay na ma-contribute natin ay malaking tulong sa ating kapwa. Tapos, yung pakikinig natin, yung pagsabi natin sa kanya na kind, gracious, and pleasant words ay pagpapala na yon sa ating kapwa. No? Kaya sa umaga pa lang, hingin natin kay Lord na let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable to you, my strength and redeemer. So hingin natin kay Lord na sa umaga pa lang, gabayan niya po tayo na lahat na ating masasabihin ay katanggap-tanggap sa Kanya, no? At upang pagkatanggap-tanggap sa ating Panginoon mga kaibigan, ito ay pagpatanggap-tanggap sa Kanya. So of course, ito naman ay pagpapala sa ating kapwa, no? So 'di ba napakaganda na 'yan, no? Tapos kung mayroon silang mga hinaing, halimbawa may sakit, anuhin natin ang verse na, and my God
You are the God that healeth thee, no? Our God Almighty is the greatest healer. Walang sakit na hindi niya kayang pagalingin. At tayo naman ay manalangin dahil anytime pwede tayo maghingi ng tulong sa Kanya dahil siya ang ating pag-asa, no? So, di ba napakaganda pag tayo ay isang alulud ng pagpapala sa magitan ng salita ng ating Panginoon, yung tinatawag natin na wonderful words of life. So, pag mayroon dyan mga kaibigan, yung samahan pa natin ng pleasant, gracious, at saka kind words. So, napakaganda. Tapos mayroong wonderful words of God mula sa mga sipi ng Biblia, mga verses ng Biblia. Kunti lang, wag naman marami, no? Halimbawa, no? And my God shall supply all my needs, no? God will supply all your needs, no? So, yan. Tapos, pag may sakit naman, God is our healer, no? So, nakalagay doon sa 15:26 ng Exodus, You are the God that healeth. This 107:20 naman, He sent His word to heal us. No? So, ibig sabihin niya yung kanyang salita pa lang, ito na pala ay isang pagpapala. Isang ano na pala ito, isang healing. No? So, mayroong nakalagay dito sa John, no? Don't let your heart be troubled. So, ibig sabihin na si Lord mismo nagsabi na huwag nating stress yung ating puso, huwag nating palungkutin ang ating puso, huwag nating gawing bagbag na bagbag ang ating puso dahil yan ay makaapekto sa atin. No? Unang-una, ang digestive system natin ay masira o kaya hindi mag-function ng maayos pag tayo ay nagugulihanan o kaya pag tayo ay stress, tayo ay problemado, hindi maganda. No? Kaya makibigan, anuhin po natin siya. Tapos ano pa yung mga verses sa Philippians 4:6 and 7, no? So dito, huwag kang magulimihanan, no? So ibig sabihin, huwag kang problema, huwag kang ma-stress, ang sabi doon, no? Dahil ang kapayapaan na hindi masayod, hindi malirip, ang siyang gagabay sa atin, no? So ibig sabihin mga kaibigan, pag tayo ay sa ating Panginoon, dapat wala na po tayong stress. Stress-free na po tayo, no? Di ba napakaganda ang buhay na stress-free, no? Napaka-the best, napakaganda pag tayo ay sa ating Panginoon, no? So, napakaganda makaibigan na yan ang ating palaging tandaan na si Lord ang ating pinakamatibay na muog, siya pinakamatibay na kutang tanggulan, siya ang pinakamatibay na kublihan, na kanlungan, no? So, yan. Kaya anumang challenge sa ating buhay, huwag tayo mag-worry. Dahil si Lord ang siyang tutulong sa atin. So, of course, gawin natin ang pinaka-the best na magawa natin, pinaka-best natin at si Lord. Dahil sa Kanya, walang imposible. No? So, noon mayroong isang problema ang Allied Forces, no? Yung UK. So, ngayon, yung mayroon sila doon sa island na na-trap ng mga sundalo. So, ngayon mga kaibigan, siyempre, sabi ng leader ng UK, manalangin tayo. Close ang simbahan dahil gera, no? Sa bahay kayo manalangin. Nanalangin sila, no? So, sa kanyang panalangin, alam mo makibigan, hindi alam, no? Ayon sa history, hindi alam po ang dahilan bakit si Hitler mismo ay hindi niya pinatuloy ang operation doon na bombahin yung island na yun. Tapos nagkaroon ng hindi magandang signal, bagyo ng bagyo, no? So, of course, pag may bagyo, ang eroplano hindi makati. So, ngayon, nanawagan ngayon yung sa UK, nanawagan. So, kung sino may mga barko, government man o private, so, grabe, mga kaibigan, no? So, ngayon, dami nag-volunteer na mga may barko. Tapos, sinundo yung mga sundalo doon. Tapos, ibinalik sa UK. Kasi naging magandang signal na doon sa UK lahat, no? So, ibig sabihin sa radio, ang panawagan ay napakaganda. Madali silang naka-spread ng news na kailangan. Kaya napaka-importante ang makibigan ang communication. So, ganun dahil sa kapangyarihan ng prayer. So, hindi namatay ang mga sundalo doon sa island na yun na natrap dahil sa himala ng ating Panginoon. So, tingnan naman natin, no, sa pagbasahin natin sa Biblia, no? Yung malabanan na pinangunahan ni Moses,
pag nawala na si Moses, yung wala si Moses, pinangunahan ni Joshua, no? So kaya mga kaibigan, hindi tayo dapat ma-stress, no? Let the problem worries abound themselves, o kaya sa English pa na sinasabi, let the problem about themselves. Hayaan natin na ang problema ang siyang mamroblema, no? At isa pa mga kaibigan, alalahanin natin, si Lord ang ating pag-asa, no? Kaya ikaw nawa ang muog ko, aking ligtas na kanlungan, matatag na kublihan ko at matibay na sanggalan. Kaya mga kaibigan, no? So, siya ang ating pag-asa. Kaya dahil siya ang ating pag-asa, so mga kapatid, no? Huwag nating alisin ang tiwala sa Kanya dahil siya lang ang ating pag-asa, no? Kaya mga kapatid, huwag nating kalimutang pasalamatan ang ating Panginoon, no? Napurihin si Yahweh araw-araw. Napurihin natin siya araw-araw, no? So dahil yan ang pinakamaganda nating gagawin. Paggising sa umaga, awit tayo. Awit tayo ng papuri, pagsamba, papasalamat. Pagkatapos yan, sa gabi, bago tayo matulog, awit tayo ng papasalamat. Awit tayo ng pagsamba, awit tayo ng papuri. So bakit, no? So sa umaga pa lang, no? Dahil ang mga nagbabantay sa atin ay hindi natutulog at hindi naidlip, no? Pagbasahin natin yan sa, hindi ko lang nabasa yung interpretation yun. Subalit nakasabi na ang nagbabantay sa atin ay ang ating Panginoon. Siya hindi naidlip at hindi natutulog. At nagising tayo dahil inalalayan niya tayo, no? Kaya mga kapatid, pag kay Lord tayo, wala tayong dapat alalahanin. Dahil siya ang matibay na muog, siya ang pinakamatibay na kutang tanggulan, siya ang ating kanlungan, siya ang ating kublihan, at siya ang ating tatagbuhan sa oras ng pangangailangan. So kaya ayan na pagkaibigan, napakaganda pag yan po ang ating gagawin dahil si Lord, iniingatan tayo. Tulad sa pag-ingat natin sa ating mga mata at tingnan natin pag inahing manok, no? So ang inahing manok na alaala ko yung sabi ni Bishop sa amin, no? So yung kanila doon sa probinsya dito sa Romblon, ano, nasunog yung parang kanila, parang kubo, parang payag pag sa Ilonggo. So ngayon yung nasunog, nakita ng nanay niya yung patay ang inahing manok. Subalit yung buksan niya, yung sisiw ay buhay. So ibig sabihin, grabe ang pagmamahal ng ina doon sa kanyang mga sisiw, no? So dahil protected niya hanggang kamatayan. So yan mga kaibigan, no? Kaya alalahanin natin na ang ating Panginoon, ang Diyos Ama, ipinadala niya si Kristo, ang kaisa-isa niyang anak, bugtong na anak, upang iligtas tayo, upang i-redeem tayo. Kaya marami ng ebidensya, no? na love tayo ng ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, ating tuparin ang ating tungkulin sa Diyos, sa ating bayan, sa ating kapwa at ating sarili. At mga kaibigan, alalahanin natin. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin natin ang paghanap sa kaharian ng Diyos at sa kanyang katuwiran, at ang lahat ay idadagdag sa atin. Kaya mga kaibigan, pagising natin sa umaga, God first. Duty to God first. So yan, no? Huwag natin kalimutan, duty to God first. Dahil pag number 1 si Lord sa atin, of course, number 1 din tayo sa Kanya, no? Kaya mga kaibigan, life is beautiful. Kaya mayroong wonderful words of life, no? Kaya mga kaibigan, gandahan natin. Ibig sabihin na gawin natin, na i-share natin ang Word of God, pagandahin natin ang ating mga mensahe sa magitan ng pagdagdag ng Word of God. O pwede natin sabihin, good morning, kaibigan, BFF, good morning. Ito ngayon ang aking memory verse. Ayan, kahit isang linggo yan. So, yung memory verse natin, ba, isang linggo. So, ibig sabihin, isang linggo yun nang ipadala mo siya, no? Halimbawa na siyang ating, halimbawa dito sa verse 3, no? Na nakalagay dito sa verse 3, nakalagay sa verse 3, mga kaibigan, na ikaw nawa ang muog ko, aking ligtas na kanlungan, matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang.
Mga kaibigan, tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyong salita. Lord, tulungan po kami na ito ay aming mai-share sa aming kapwa. At Lord, please use us mighty in your kingdom, use it mighty in your vineyard. Lord, salamat sa aming dakilang Ama, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Dinadalhin po namin ito sa matamis na pangalan na yung anak na si Jesus na aming Panginoon at pagligtas. Lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. God bless us all.